Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Teacher Lani. Ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang pangatnig. Handa na ba kayong makinig? Tara, ating subaybayan kung ano ang pangatnig. Simulan natin sa kung ano ang kahulugan ng pangatnig. Ang pangatnig ay ang bahagi ng pananalita upang ugnayin ang mga salita, parirara, sugnay at pangungusap. So, meron tayong mga uri ng pangatnig. Ang una ay ang pamukod. Ang pamukod ay ginagamit upang itangi ang isa sa ibang bagay o kaisipan. Mga halimbawa nito ay ni, o, kaya, maging, o, man. So, iyon ang ilang mga halimbawa ng upang makabuo tayo ng pangungusap gamit ang pamukod. So, dumako naman tayo sa pangalawang uri ng pangatnig. Ito ay ang pananhi. Ang pananhi ay tumutugon sa tanong na bakit at nagsasaad ng kadahilanan. Mga halimbawa nito ay dahil, sapagkat, kung kaya, gawa ng mangyari, at dangan. So, iyon ang mga iilang halimbawa ng pananhi upang makabuo tayo ng pangungusap. Ang pangatlong uri ng pangatnig ay ang panubli. Ang panubli ay ginagamit sa kaisipang nagsasaad ng pasubali o pagsakali o kondisyon. So, mga halimbawa ng pang-ugnay nito ng panubali. Una, kung, pag, sana, sakali, kung di sana, sakasakali. So, iyon ang mga iilang halimbawa ng panubli. At ang pang-apat ay paninsay. Ang paninsay ay ginagamit sa mga tambalan ng pangungusap kung ang unang parte ay salungat sa ikalawa. Mga halimbawang pag-ugnay nito: dapatwat, bago, habang, maliban, bagaman, gayunman, samantala, at panghuli ay subalit. So, iyon ang mga iilang halimbawa ng paninsay na pangugnay. Ang panglimang uri ng pangatnig ay ang panlinaw. Ang panlinaw ay ginamit upang linawin ang sinasabi. Mga halimbawa ng pag-ugnay nito: kaya, sa makatwid, kung gayon, anupat, sa kabilang sabi. So, iyon ang mga iilang halimbawa ng pag-ugnay na panlinaw. At ang pang-anim na uri ng pangatnig ay panulad. Ang panulad ay ginagamit sa pagtutulad sa gawa at pangyayari. Mga halimbawang ng pang-ugnay nito ay kung ano, siya rin, kung alin, siya rin, kung paano, gayon din, kung saan, doon, din, kung gaano, gayon din. At ang panghuli ay ang panapos. Ang panapos ay ginagamit sa pagsaad ng wakas ng pagsasalita. Halimbawa, at sa wakas, sa lahat ng ito'y, sa bagay na ito, para, at upang. Halimbawang pangungusap. At sa wakas, lumigaya din ang magkakapatid matapos ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. So, saan doon ang pag-ugnay na ginamit na panapos? Tama, ang at sa wakas. At yun lamang ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Maraming salamat sa panonood.